Well, hi guys! So, ito na naman ako. Another vlog. Parang lately, puro revelation lang tayo, no? So, ano bang revelation ko today? Anyways, no. I actually know exactly what I'm going to talk about. At ito yung, parang ba siya sabihin? Ito yung mga usap-usapan or mga marites, chismes, or yung mga topic ng mga Pilipino, ng mga tao tungkol sa akin or sa marriage ko. So, yes, ako po ay may asawa at ang asawa ko po ay isang divorcee at may 4 siyang anak sa unang asawa. Ngayon, ang mga tao, nasasabi nila na, ay bakit si Fatima or si Nene nag-asawa tapos nag-asawa pa ng may anak, taga-alaga lang siya ng mga anak, taga-ganito. Parang ang lilinis ninyo, no? Parang hindi kayo nag-asawa ng may anak. Parang hindi rin kayo nag-asawa ng divorsyo or balo. Parang hindi kayo nag-asawa na hindi rin kayo nag-alaga ng anak. Parang ang linis-linis nyo lang kung magsalita kayo tungkol sa akin. Pero, ang tanong, napasaya ba kayo ng mga chismis nyo? Naging masaya ba kayo na ganun yung mga binibitawan ninyong salita tungkol sa kapamilya kuno ninyo? Hindi ko lang magets bakit ganun. Inaano ba namin kayo? Ano ba ang ginagawa namin? Naistorbo ba namin ang kinabuhayan nyo? Kabuhayan nyo? Naistorbo ba namin yung tahimik ninyong buhay? Yung masaya ninyong buhay? Naabala ba namin kayo? Kung ano man yung ginagawa namin sa buhay namin? Hindi, diba? So, bakit kailangan kayong makipag-chismisan tapos manira ng puri ng ibang tao? Lalo-lalo na kung hindi naman ninyo alam kung ano talaga yung nangyayari sa buhay ng isang tao. Okay. Given na lang natin na may alam kayo. Okay. Yes, totoo. May asawa ako at yung asawa ko ay mas matanda sa akin. At yes, yung asawa ko ay may 4 na anak sa unang asawa. So, ano po ang masama doon? Hindi ko siya magets. Lalong-lalo na kung kayo mismo ay nagpapaka-hypocrite. Kasi kayo din naman nagkaroon ng asawa na may asawa din noon na nagkaroon din naman ng anak sa iba. Diba? Hindi ko yung magets. Ano ba yung ano ninyo? Ano ba yung hugot ninyo tungkol sa buhay ko na hindi naman kayo naabala? Diba? Ako, kung nagkaroon man kami ng mga pagsubok sa buhay, masaya ako at ano ba yun, yung taas noo. Kung masasabi na kahit na anong pinagdaanan naming mag-asawa, hindi naman kami yung wala kaming tinapakang ibang tao. At lalong-lalong hindi namin kayo ginulo o dinamay. Nagkaroon man ng ingay ang buhay ko na hindi nagustuhan ng pamilya ko. Well, that's life. Diba? Hindi naman kailangan lahat ng gagawin ko sa buhay ko ay magugustuhan ninyo. Hindi naman kailangan lahat ng gawin ko sa buhay ay ayon sa kagustuhan ng pamilya ko o magulang ko. Kasi, kumbaga, ako ang mabubuhay para sa buhay ko, hindi ibang tao. Okay? So, kung ano ang ikakasaya ko, ako yung may alam doon. Maghirap man ako, may pagdaanan man akong sakit at hirap sa desisyon ko sa buhay.
problema ko na yun. Ako na ang bahalang dumiskarte kung paano ko gagawin at lulusutan yun. At sa lahat naman ng ginagawa ko, dinidiskartehan ko naman na yung hindi ako mag-aapak o maninira ng ibang tao. Kasi hindi ko kailangan manira ng ibang tao para bumango ako or para gumanda ang pangalan ko. At lalo lang hindi naman ako gumagamit ng tao para sa ikakabuhay ko. Yun dapat yung ating i-practice, diba? Yung mabuhay tayo ng tama, yung mabuhay tayo na wala tayong tinatapakan, sinasaktan. Mayroon at meron pala tayong masasaktan, given na yon. Kasi kahit naman anong gawin natin, some people will not like and will always, take things the wrong way. Pero para sa akin, kung tahimik yung tao, tulad ko, tahimik naman kami mag-asawa. Nananahimik kami sa buhay. Kung hindi ninyo nagugustuhan kung ano yung klaseng decision ko sa buhay, at kung wala naman kayong magandang masasabi, dapat ganun lang, diba? Kasi matatanda na rin kayo. Yun ba yung gusto ninyong ipakitang asal sa mga bata na nakapaligid sa inyo? Diba? Ganun bang klaseng role model? Diba hindi? So, bale itong vlog na ito, hindi na siya naging revelation. Parang isa siyang public letter, not letter, ewan ko. Parang nakikiusap na lang ako sa inyo na yung mga mahilig magmarites dyan, na ako ang nagiging pulutan ninyo sa pagtitipon ninyo. Isipin sana ninyo kung ano ba talaga yung nagawa kong masama sa'yo para kailangan ganun ang mga sabihin ninyo sa akin o batikos ninyo sa akin. At saka yung pag-aalaga ko sa anak ng asawa ko na nakita ninyo, hindi ba dapat yun naman talaga ang ginagawa ng isang asawa? Yung pag-aalaga sa asawa na nakikita ninyo na sinasabi ninyo ginawa na ako isang katulong or tagapag-alaga lang ng anak. Siguro kasi kayo na nakapag-asawa ng may anak, hindi ninyo trinatong ganun yung mga anak ng asawa nyo. Siguro hindi ninyo inalagaan, hindi ninyo pinadama na minahal ninyo. Yung iba siguro yung trato ninyo. Kaya siguro ang tingin ninyo sa akin tagapag-alaga kasi hindi ninyo inalagaan. Tapos kung sinasabi ninyo na yung pag-alaga ko sa asawa ko, yung pagsisilbi ko sa asawa ko, paglilinis ko ng bahay at kung ano pa, ay pagtrato na sa akin bilang isang katulong. Well, siguro kasi hindi kayo naglilinis ng bahay nyo. Hindi nyo siguro inaasikaso mga asawa nyo or ang asawa ninyo. Kaya iba yung klaseng mindset ninyo pagdating sa pagiging isang asawa. Anyways, kung hindi kayo masaya sa buhay ninyo, kung hindi kayo masaya sa married life ninyo, wala akong magagawa, diba? Huwag yung buhay ko ang pagdiskitaan ninyo. Huwag yung buhay namin mag-asawa. Kaya pag ako umuwi, kilala ninyo kung sino kayo ha. Huwag na huwag kayong lalapit sa akin. Dahil hindi ninyo magugustuhan ang lalabas sa bibig ko. At doon ninyo masasabi sa akin ng harapan na bastos ako. Pero ang totoo, sinasabi ko lang yung totoo sa inyo. Okay? Paalala ko na yun sa inyo ha. Kaya huwag niyo sasabihin na wala kayong warning.